Okay na, madam. Kung ayaw niyong pagbigyan ng request ko, hindi ko na kayo pipilitin. Baka sabihan niyo pa akong demanding. Isa pa, katulong lang naman ako dito at kayo ang amo. Ano pa bang ina-expect ko, di ba? Ay, ang gwapo naman na ito. Yaya, patulong nga po muna sa assignment ko saglit. Wala pa po kasi si Mami. Hindi mo ba nakikita na may ginagawa ko dito sa kusina? Saka, malaki ka na, Shuyan. Kaya mo na yung mag-isa yung assignment mo. Kaya nga tinawag na assignment, di ba? Para ikaw gumawa. Pero Yaya, sabi ni Mami, ikaw lang daw po muna tumulong sa akin sa assignment ko habang wala siya eh. Napakatigas ng ulo mong bata. Pag sinabi kong may ginagawa ako, huwag kang makulit, okay? Hintayin mo ang mami mo na dumating at sa kanya ka magpaturo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Lahat na lang ba? Sa akin ni Asa? Hindi ako robot para lahat gawin ko. Naku! Kung hindi ko lang talaga kailangan ang trabahong to, matagal ko na nilayasan na mag-inang to. Madam, pwede ba kayo makausap sandali? Yes, Yaya. May sasabihin ka? Madam, baka pwede pong bumalik sa inyo ulit. Kailangan ko lang kasi ng pera. May emergency po kasi sa amin eh. Di ba kakabali mo lang noong nakarang araw? Kasi sabi mo may importante kang bibilhin. Tapos, babalik ka ulit ngayon? Madam, maliit lang na halaga naman yun sa inyo. At hindi naman ako babali kung hindi naman talaga kailangan. Isa pa, pinaghirapan ko naman ang perang yon. Kaya may karapatan naman ako, di po ba? Alam ko naman yun, Yaya. Saka on time ko din naman binibigay ang sahod mo, di ba? Nagtataka lang ako kasi sunod-sunod yata ang bali mo. Pwedeng hintayin mo na lang ang sahod mo, Yaya. Total, 1 linggo na lang, sasahod ka na. Yan ang hirap sa inyo, madam eh. Kung request ko lang, ayaw niyo pa akong pagbigyan. Eh kung makautos kayo, gusto niyo agad-agad, di ba? Teka, Rose. Bakit galit ka? Alam mo naman na hindi ako madamot, di ba? Ang sa akin lang, baka masanay ka. Hindi dahil ayaw kong pagbigyan ang request mo. Okay na, madam. Kung ayaw niyong pagbigyan ng request ko, hindi ko na kayo pipilitin. Baka sabihan niyo pa akong demanding. Isa pa, katulong lang naman ako dito at kayo ang amo. Ano pa bang ina-expect ko, di ba? Masarap sigurong mag-shopping. Kaso lang, hindi pa binibigay ng kuripot kung amo yung sahod ko. Ayan. Yaya, may pagkain na po ba tayo dyan? Gutom na po kasi ako eh. Malaki ka na, Shuyan. Maraming pagkain yan sa kusina na pwede mong kainin. Hindi mo ba nakikita? Nagpapahinga ako? Pero Yaya, Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Malaki ka na. Kaya mo nang gumawa ng pagkain mo mag-isa. Alam mo, wala na akong gana magtrabaho sa bahay na to. Dahil sa mami mong madamot at kuripot. Kaunting bagay lang hinihingi ko sa kanya, hindi pa niya maibigay. Tignan ko lang kung wala na ako dito. Akala siguro ng mami mo, ganun lang kadali humanap ng kapalit ko. Ikararampot lang naman ang sweldo. Anong sinabi mo, Rose? Ganito palang sinasabi mo pag wala ako dito. At anong nangyari sa bahay? Napakakalat! Mabuti naman po, madam, at dumating na kayo. Sa totoo lang, nakakawalang gana ng magtrabaho sa bahay nyo. Kaya, okay lang, kahit ngayon, tanggalin nyo ako. So, ikaw pang nagmamalaki pagkatapos ng pakikitungo ko sa'yo? Bakit? Dahil lang sa hindi mapagbigyan ng gusto mo? Ganyan ang asal mo? At pati itong kaisa-isa kong anak, balak mo pang gutumin. Sige, total, punong-puno na ako sa katamaran mo at pagiging demanding mo. Umalis ka dito. Hindi ko kailangan ng kasambahay na katulad mo. Sandali! Wala ka na rin palang makukuha ni 5 sa sahod mo. Dahil ilang beses ka nang bumali sa akin. Siguro naman, bayad na ako sa lahat ng serbisyo mo.
Pero tandaan mo ito, kung ipagpapatuloy mo ang ganyang ugali mo, walang magtatagal na amo sa'yo. Akala mo naman kung sino. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito na si Mami. Buti na lang, nalaman ko na kung anong ugali ni Yaya.